sa mga headlines. CGPA Streamers Award 2023 iginawad sa 39th Infantry Battalion. Limitless Youth Summit dinaluhan ng mga tatag IP students. Bagong tourist attraction sa Talaingod, Davao del Norte, si Libby. At Pa-Amex Palco Cooperative, bida sa ating kwentong pangkabuhayan. Tutok na sa Agila News Network. Magandang araw Pilipinas, ako po si Louie Angchay. Pinarangalan ng CGPA Streamers Award 2023 ang buong kasundaluhan ng 39th Infantry Smash M Battalion sa ginanap na pagdiriwang ng ika-17th year activation anniversary ng 1002nd Infantry Bagwis Brigade sa Malungon, Sarangani Province. Ang naturang parangal ay pagbibigay pagkilala sa batalyon alinsunod sa pagsuporta ng kampanya ng brigade sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang area of operation. Si Agila Trooper Jeff Asan sa detalye. Pinangunahan ng Commanding General ng Philippine Army, Lieutenant General Roy M. Galido, Philippine Army, ang pagkilala sa 39th Infantry Smash M Battalion ng CGPA's Bayanihan Streamer dahil sa mga natatanging akumplishimento nito sa pagdismantel ng Guerrilla Front Alip at ng Pulang Bagani Command ng Communist Terrorist Group sa nagdaang 17th Activation Anniversary ng Tinusikan Infantry Bagwis Brigade, 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army na ginanap sa Headquarters Tinusikan Infantry Brigade, Camp Hermenegildo Agaab, Sitio Pulatana, Barangay Malandag, Malungon, Sarangani Province, nito lamang ika-21 ng Agosto 2023. Binigyang pansin naman ni Lieutenant General Galido sa kanyang talumpati ang walang sawang suporta ng iba't ibang stakeholders at pinaalalahanan ang bawat isa sa kani-kanilang tungkulin. Putting the proper resources, time, effort, manpower to accomplish our mission. That indeed, it wasn't firearm, it wasn't the strength of our weaponry that put down this communist movement. It was a good working relationship with our stakeholders, the leaders, and people just wanted to receive government service. Sa kasalukuyan ay tuluyan nang makikita ang bunga ng walang humpay na pakikibaka ng unit tungo sa kapayapaan dahil sa maayos at patuloy na pag-unlad ng pamumuhay sa mga mamamayan sa mga tinaguriang geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS na dulot ng pagpapatupad ng whole of nation approach na ang mga inisyatibang ito ay naging tulay sa pagbibigay ng ligtas na komunidad at inklusibong pag-unlad sa mga malalayong lugar na dating hawak ng mga CTGs. Binigyang parangal rin ang iba't ibang mga personel mula sa 39th IB, 72nd IB, 48th IB at 73rd IB sa nasabing selebrasyon. Jeff Asan para sa Agila News Network. Pinangunahan ng Catalyst Leadership Academy ang isinagawang Limitless Youth Summit na dinaluhan ng mga kabataang indigenous people, partikular ng Tatag IP School Foundation Incorporated. Layunin ng aktibidad na matulungang mahasa pa ang leadership skills ng mga kabataang IP. Si Agila Trooper Brian Belotindos sa detalye. Sigasig, bilis, pananampalataya sa Diyos at pagkakaisa, ito ang makikita sa mga kabataang Atamanubo sa bayan ng Talaingod, Davao del Norte sa halos 2 linggong isinagawa na Limitless Youth Summit ng Catalyst Leadership Academy na may temang kalinaw na nangangahulugang kapayapaan ngayon na inilunsad ng Global Impact para sa Tatag IP Students Foundation Incorporated sa Tourism Complex, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte noong 17 ng Hulyo. Layunin ng nasabing aktibidad na turuan ang mga kabataang Atamanubo
kung papaano maging isang epektibo at produktibong leader, dala ang pagiging makadiyos na may kapayapaan sa kanilang bawat puso para sa kanilang komunidad. Layunin din ito na magbigay ng kaalaman hinggil sa iba't ibang uri ng child trafficking na siyang isa sa pangunahing dahilan ng pagsampa ng mga kabataang Atamanubo sa CPP-NPA-NDF. Samantala, ipinahayag naman ni Global Impact Freedom Philippines Director Maria Edita Dizabel ang kahalagahan ng Limitless Youth Summit sa mga kabataang Atamanubo sa bayan ng Talaingod. Kasi sa Global Impact din, it is our advocacy to fight human trafficking. And we know that the recruitment or the use of children in situations of armed conflict is child trafficking. And so that's why we came here also for that purpose, to help reintegrate these young people. Idinagdag naman ni Global Impact Founding Director Ami Moranco Gahan ang layunin ng kanilang paglungsad ng Limitless Youth Summit at nagbigay mensahe din siya sa mga kabataang Atamanubo sa bayan ng Talaingod. Our purpose in Global Impact and in Limitless Youth Summit is to bring awareness of what is human trafficking. So all forms of human trafficking, whether it's forced sexual prostitution, it's online sexual exploitation of children, drug trafficking, labor trafficking, organ trafficking, and specifically an issue in the past in this area is teenagers and children being recruited into armed conflict. Ipinahayag naman ni Lieutenant Colonel Osmalik D. Tayaban, commander ng 56th Infantry Tatag Batalyon, na huwag limitahan ang sarili upang maiangat ang buhay. Dagdag pa niya, hindi solusyon ang paggamit ng mga armas para makamit ang kalayaan at kapayapaan ng isang bansa. I-develop natin sila for future na mga roles sa society. It is also an effort din to insulate them, no? To insulate them from the manipulation, from the deception, mass organizing works. Kasi sila yung very susceptible, vulnerable sila sa pagre-recruit ng communist terrorists. Laking pasasalamat naman ni Sario Biligkat, isa sa benepisyaryo ng Tatag IP Students Foundation Incorporated, kung saan nalinang ang kanyang sarili, lalo na ang kanyang spiritual na aspeto sa buhay. Tungod kay diri gitudloan mi nga unsaon pagrespeto sa isig kabatanon nimo, sa ginikanan ug sa kanang mga tawo nga dunay posisyon diha sa gobyerno man o diha sa palibot. Mao ni nga dako akong pasalamat kay sa akong kaugalingon pod magamit pod nako ni. Pinaabot naman ni Talaingod Municipal Mayor Johnny A. Lebayaw ang kaniyang pagsuporta sa mga kapakanan ng mga kabataan. Bilin niya sa mga estudyante na tapusin ang pag-aaral upang sa kinabukasan ay ang mga kabataan ang magiging leader sa kanilang bayan. Ang Limitless Youth Summit na sumasailalim sa Catalyst Leadership Academy na inahandog ng Global Impact ay siyang magiging daan upang mas malinang pa ang kakayahan at kasanayan ng mga kabataang katutubo at upang mabuksan ang kani-kanilang isipan na huwag umapila hinggil sa mali at masamang pag-recruit ng mga kabataan. Mula dito sa Mawab, Davao de Oro, ako si Brian Bilotendos para sa Agila News Network. Agila Troopers, plano nyo bang mamasyal? Perfect spot ngayon para sa mga magbabarkada at pamilya. Ang kakabukas lamang na Tatag IP Students Foundation Tourism Center sa Talaingod, Davao del Norte. Handog nito ang iba't ibang amenities at nature adventure na tiyak mawiwili ang mga bisita. Silipin natin ang mga nakapaloob rito sa report ni Agila Trooper Leo Zarate. Ipinasilip ng Tatag IP Student Foundation Incorporated ang kanilang pinakabagong proyekto, ang Tatag IP Students Tourism Center. Matatagpuan ito sa Purok 6A, Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Pagpasok mo pa lang ay bubungad na sa iyo ang swimming pool na may sukat na 15 by 25 meters na hinati sa 6 feet at 7 feet na lalim. Pero huwag mag-alala, may nakalaan din para sa mga chikitings. Pwedeng mag-enjoy, mag-swimming kasama ang mga mahal sa buhay. Mayroon ding restaurant sa loob kung saan na pwedeng mabusog sa handog nilang menu. Magpahinga sa mga dekalibreng cottage at room accommodations kung saan
Nakapangalan ang mga kwarto sa mga sityo na nakapaloob sa bayan ng Talaingod. May souvenir shop para sa mga locally made products ng mga katutubo sa lokalidad. Layunin ng organisasyon na makapaghanap ng mapagkukunan ng pondo bilang pansuporta sa mga pangangailangan ng mga kabataang IP. Katong wala pa ako diri sa foundation, lisod kayo among panginabuhi kanang naga-eskwela tuod ko pero wala na ako gihuna-una nga kanang makahuman jud. Naga-eskwela lang ko nga kanang wala lang kay dito man gud sa amo kanang wala pa jud nakahuman bisag isa. Ako pa lang jud ang nakatungtong og college maong maningkamot ko nga ako ang ilang sundon. Pero karon nga naa nami sa foundation, dako na kayo among opportunity nga makahuman og kanang natag na jud tanan sa amo ang among panginaanglan og kanang wa pa namo na ilan nga mga kuan mga pares anang laptop na provide na sa amo adere sa foundation. So, kailangan po talaga natin magsimula at mag-establish ng income generating projects na hindi lang talaga resort, meron din namang mga livelihood, mga taniman na ginagawa natin na nagsisimula na. So, kailangan natin na merong permanent na income para makasupport sa ating mga estudyante. At kasi hindi lang kasi namin gusto na hanggang 30 students lang ang kaya nating tulungan. Gusto natin na matulungan lahat ng mga gustong mag-aral dito sa Talaingod para maging mas mabuting mga leaders dito sa kanilang community. Ginaauhag po na ako ang mga nagatanaw karon na magsuporta sa atong mga students by supporting our Adopt a Scholar program. Kasi diri sa program ato ang gina-provide ang ilang pagkaon, ilahang allowance ug ang ilahang mga personal needs as well as mga needs sila sa school. So, mas daghan na magsuporta, mas maayo. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ang operasyon ng resort. Sa kabuuan, may 30 katutubong estudyante ang Tatag IP Student Foundation. 12 ang nag-aaral sa kolehiyo at 18 high school student ang sinusuportahang kabataan ng grupo. Inisyatibo ng 56 Infantry Battalion at 7 Air Reserve Center Philippine Air Force at sa tulong na din ng mga stakeholders ang pagpapatayo ng Tatag IP Student Foundation para sa kapakanan ng mga mag-aaral na IP. Mula rito sa bayan ng Talaingod, Davao del Norte, ako si Leo Zarate para sa Agila News Network. Isang inspirasyon ngayon ang Prosperidad Auxiliary Association, Marketing Exponent and Farmers Cooperative o PAAMEX Farco sa ilalim ng Prosperidad Patrol Base ng 25th Infantry Fireball Battalion dahil kumikita ang kanilang kooperatiba at natutulungan pa nila ang kanilang mga personahe, partikular ang kanilang mga civilian active auxiliary o mga KA. Paano ba ito nagsimula at lumago ang kanilang pagkabuhayan? Narito ang report. Kilala ngayon ang Prosperidad Patrol Base sa Barangay Prosperidad, Montevista, Davao de Oro hindi lamang sa pagbabantay sa komunidad, pati na rin sa kanilang kooperatiba. Ang Prosperidad Auxiliary Association Marketing Exponent and Farmers Cooperative o PAAMEX Farco. Sakit paminahon mga mabuhi lang ang kapgo sa tungod sa utang. So kung imo na siyang imagine nun, murag sampal ba nga kuan dapat mapagitaan na to pamaagi ang ilang economic nga aspeto nga sa ingana nga level matagan og solusyon. Bilang detachment commander, isang kaginhawaan para kay Staff Sergeant Jolly Kiap na magabayan sa tamang landas ang mahigit 30 civilian active auxiliaries na kanyang hinahawakan. April 15, 2021, nang opisyal na binuksan ang maliit panuoy nilang merchandising store mula sa bigas, mantika, delata at iba pang basic commodities, ay pumatok ito sa panlasa ng bawat pamilya sa barangay. Kung dali lang sa taas, mga tropa lang makapalit. Katong gibaba na mo siya, hinay, dito na gibaba na mo ang kopera, mga civilian sa baba, makapalit naman po sila.
Labi na katong mga dependent sa mga kapgos nato diya sa baba, mga trupa nga diya, mga civilian ris palibot. Makakuha na po sila mapaduol po namo sa ilang kuan ang kooperatiba. Sa loob lamang ng 6 na buwan, lumago ang kita ng kooperatiba. Mahigit 200,000 pesos lang naman ang tinubo ng kanilang nooy 15,500 pesos nilang capital share sa 500 pesos individual contribution bawat miyembro. Disiplina at determinasyon ang umano'y mga sangkap para kay Kaa Rodrigo Hipunya Padiranga para maituwid ang mga pangangailangan nila sa buhay ng kanyang kapwa Kaa. Sa 31 taon niyang panenerbisyo bilang civilian active auxiliary, ngayon pa lamang niyang naranasan ang peace of mind kung ituring, lalo na sa aspetong ekonomiya. Dugang kag 10 pesos, mo anak gyapon 10 pesos sa kompetisyon. Okay, kung kuan man kung by share, tulog gid imong kung di kabot og 1 share ang imong kuan kay 1,000 man per share. Pag dili kabot 1,000, nagamit tong kwarta nimo sa kuan pero di to mo anak. Samantalang kung kanang giyon ni share nga compounded, piso nimo mo anak. Na may plano nga magkuan mi karwas niya. Muna target gyapon na muna. Ya. Sa kita na mo sa kuan sa wifi sa 20% na mo kuan. Nakapalit na mi og lote. Nya sunod na mo target kining karwas lagi. Og kining kuan barber shop, problema magtupi na mi pero dili pa tong tuktuyok lingkuranan. Kini inili pa lang. Diha man ang among designated nga barber shop. Ang problema na mo katong lingkuranan nga tuktuyok ug sa amin. Pero sige nagtupi diha kay naman may mga kauban nga barbero. Bukod sa napatayo nilang barbershop, agri-related store at planong car wash station, ay isa sa pinagmamalaki nila ay ang pagkakabili ng lupang tinitirikan ng kanilang detachment na bunga pa rin ng kanilang kooperatiba. Kung anong kaya na ba nato palito ng kuan ang lote, bayaran ang lote sa detachment? Sir, kaya na sir. So nahimo pa siyang installment. Nahimo pa siyang installment sir. 3 gigs na mo sa kuan gihatag. And then ang pag last na mo nga hatag dito namin nagpirmanay sa barangay. Naghatag na po nagkuan na po mi og kanang bagong kasunduan sa tanang membro sa cooperative mo managiya sa lote diriya. Hindi matatawaran ang inisyatibo ng Prosperidad Patrol Base kaya ginawaran sila bilang Best Patrol Base for calendar year 2023 sa ginanap na Transformation Day ng 25th Infantry Fireball Battalion noong 17 ng Hulyo. For their part, talang nag-initiate sila, ano pa ang pwedeng ibigay nila sa community. No? So yun, yung pagpatuloy ang magandang simulain na yon, no. Andito lang ang batalyon, no, para tulungan sila, no. Kung ano pa yung pwedeng siguro when it comes to training, no. When it comes to training at pag-identify ng projects na pwede pang gawin, no. So pagpatuloy ang magandang simulain na yon, no. At syempre doon sa komunidad, no. Gusto rin namin na ipagpatuloy din ang pagsuporta, no. Kasi syempre kung mayroong merchandise na ganyan, ay hindi lang yung komunidad ang natutulungan, no? Una yung pamilya, komunidad syempre. At saka importante dito yung positive, no? Yung positive atmosphere doon sa area. Alam mo naman natin, pag mayroon kasi syempre natapos natin ang insurgency, so anong natural na kasunod niyan? Ang natural na sunod niyan, development, no? So development, mayroon na tayong population, mayroon tayong merchandise. Baka ang next dyan is yung pwedeng tourism part, no, na may kakayahan din mag-create ng job opportunities para sa mga constituent dyan sa area na yan. So once again, positivism breeds positivism. Positive attracts. Sa buwan ng Agosto ngayong taon, sumampa na sa 285,807 pesos ang pondo ng kooperatiba. Unti-unting nalusaw ang mga bayarin ng mga kaa sa labas at may bonus pang dividendo kada 6 na buwan. Barangay Prosperidad, nooy sentro ng bakbakan sa pagitan ng mga rebelding NPA. Ngayoy, kinukonsidera ng umuusbong na sentro ng kalakalan sa munisipalidad ng Monte Vista, Davao de Oro at itinatak sa puso't isipan ang isang panata sa bawat personahe ng Prosperidad Patrol Base. Panata
na poprotektahan ang nasasakupang lugar at tutulungang umusbong ang estado ng pamumuhay ng pamayanan. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Agila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Agila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat.